Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng Gising Pinas 5 hours ago. Sabi niya dito, totoo naman. Sinare ng Gising Pinas ang mga pahayag ni Atty. Rowen Aguanson tungkol kay Speaker Martin Romualdez na para dang ginagawa na nilang Diyos ang Speaker of the House. Okay, ito po ang statement ni Atty. Rowen Aguanson. Nakakabilib ang abogadang ito, sayang. At hindi natin siya pinaniwalaan noong 2022 pa. Nagsasabi na siya na mga magnanakaw yan, mga walang kwentang tao yan, meaning mga Marcos ba? Gusto niyang ipa-disqualify. Oh. Hindi tayo nakinig. Oh, tama pala ang ni Atty. Gonson. Ito, sabi niya, tungkol kay Speaker, may AX, ito yung ayuda, assistance to individuals in crisis situation. May AX dahil kay Speaker. Kasi yun ang sinasabi ng mga kongresista eh. Galing kay Speaker ito. May tupad dahil kay Speaker. Tupad, ayuda rin yan. May ayuda dahil kay Speaker. Kulang na lang sabihin na may bagyo dahil kay Speaker. May araw dahil kay Speaker. Ano yan? Ano yan? Ginagawa niyong Diyos? Grabe talaga itong abogadang ito. Napaka likot ng evangelization. Kaya lang, totoo naman. Grabe ang samba nila. Okay. Malala nyo yung back to sender yung impeachment complaint sa Kamara. Nagkaroon sila ng okasyon sa Kamara, no, sa may kapilya. Nako, yun. Ang House leadership, nagpresent ng portrait ni Speaker Romualdez. Yung mga nagpost, tinanggal man nila yung actual speaker na nakatayo sa tabi, ang portrait lang, akala mo parang may nangyaring masama, parang eulogy na ba, ayun, ganon nila sinasamba si Speaker Maria. Sabi nila, siya daw ang guiding light. Kasi ang birada ni Senate President Escudero, sabi niya, hindi namin trabaho na sunod-sunuran sa mga utos ni Martin Romualdez. Kayo dyan sa Kamara, kung yan ang ginagawa nyo, sunod-sunuran, huwag nyo kaming iparehas sa Senado. Hindi namin trabahong susunod kay Romualdez. Sumagot naman ang mga kongresista, si Abante. Sabi niya na, ano mo lang namin, light, guide, ano lang daw nila, inspiration, motivation lang daw nila si Speaker Martin Romualdez. So, ito yung, ano masasabi nyo, ginagawa na, may bagyo, may araw, may baha, yun, flood control projects, pinundahan, billions, pinagmayabang ng Pangulo sa SONA. Kailan bang SONA? Last year, last year lang, magsusona naman. Meron na tayong nagawa na 5,500 flood control projects at marami pang ginagawa. Palakpak sila doon. Mamaya, after 2 days, yun na nagbasa Metro Manila na fact check na saan ang flood control projects. Ay, ano daw, anong rason? Nabangga ng barko, na-overwhelm, kung ano-anong climate change, kung ano-ano na lang dinadahilan. Yung ipinagmamayabang nila na flood control projects. Sino ang nag-i-implement ng flood control projects? Yan, mga pondo nasa mga kongresista. Of course through DPWH. Kaya lang, yun na nga, anong nangyayari? Ang daming mga diki na lang na natutumba. Ay, nako. So, yun na. So, magbasa tayo sa mga comments. Grabe, si Atty. Guanzon.
Meke, sabi niya, may abuso dahil kay speaker, may gulo dahil kay speaker, may nakaw sa kongreso dahil kay speaker. Oh, maalala ko yung pahayag ni Attorney Princess Abante, yung spokesman nila, spokesperson. Kasi binibirahan sila ni Senator Amy. Sabi ng spokes ng House, mas mabuti na lang daw silang tawaging tambaloslos kaysa yung kawatan. Oh, malinis daw sila, walang kawatan. Ano yung GAA 2025? Most corrupt budget in history. Ang nagtawag niyan si Senator-elect Ping Lacson, si ex-Senator Franklin Drilon, sino pa, yung Dilawan na si dating Yusek, Finance Yusek Cielo Magno. Of course, sina Attorney Vic Rodriguez. Kaya sinampan ng kaso, most corrupt budget in history. Tapos sabi nila, hindi daw sila kawatan. Sinong pinapataman na kawatan? Si BP Inday Sara. Yun lang kanyang confidential funds na 125 million na clear na yung kalate, mga 70 million na lang ang may notice of disallowance. So, yun na yung pinag-ano nila na kawatan. Kawatan daw si BP Sara. So, Orly Amil Otro, dahil kay speaker nagkalit-chilitsin ang bansa. Yan ang totoo. Marami na akong nakausap. Mga Marcos loyalist ito And I agree with them. Wala sanang problema kung si BBM lang, si Presidente lang, kung siya talagang nasusunod. Walang problema. Yan din ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Walang problema si BBM. Kailang problema yung nakapalibot sa kanya. Kaya nga sabi ni Senator Remy, ang gobyernong ito hindi Marcos. Araneta Romualdez ang gobyernong ito. Kaya ito, dahil kay speaker, nagkalitsi-litsi na ang bansa. Ano pa? Jason Noble, dahil kay speaker, tax ng tao yan, hindi yan galing kay speaker, kakapal ng mukha. Oh, yung pinagmamayabang, galing kay speaker ito. Tax namin yan. Pinasa lang sa inyo, huwag niyong angkinin ang pera ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng tribo ng mas disenteng bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Awan nagiyaw ko kay manok kung kay kau tayan at ay una tikaon. Abulada na yung makuha naman. Kahit ano na mapastulak, tapal lang o kan. Sige ari kadang kanay. Nasikip yung gani. Nasikip May platun ubay na sige hindi taya unbay para maabay. Eh, siguro kaya nasum kumakabukan niya di siya. Dapat na kay kang outlook. Okay. Salamat ulit kayo kay nakamayan ako. Palibangan ako. O karon kuya, maayo na gid imong balay oh. Nakapatindog na gid ka og bagong balay. Ay, salamat kayo Ginoo nga nakapino na akong balay nga sana kayo. Oo. Maayo na gyud. Mayo na gid ang akong balay. Oh. O karon ya unsay mong ikasulti nga nakabalay na ka, nakapatindog na ka og bagong balay. Ay, mayo kay natabangan ko sa Ginoo. Nga mao ni. Nakapan ako sana nga balay kayo. Salamat kayo nga tabang kayo nga dagan panginalan ani nga matabangan. Oo. So dagang pag nanginahanglan din ni sa inyo ang matabangan. Dagan panginalan nga patabangan. Oo.
Pila day ka buki mong anak ya? Ay, isa pa. Isa pa imong anak. So karon pagid ka nakapatindog og balay. Ay, karon pa kay Salamat kayo ya.